Sinampahan na ng kaso sa Pasay City Prosecutor's Office ang suspect na nagtangkang ipuslit ang 2 baril palabas ng bansa. May ulat si Dayan Quirel. Hindi nakalusot sa Bureau of Customs ang 2 baril na naisa ng ipuslit palabas ng bansa noong May 4. Ang modus, itinatago sa loob ng water heater ang baril. Ayon sa BOC, nang dumaan sa x-ray ang kahong naglalaman ng water heater, napansin agad na may baril sa loob at agad itong hinold ng BOC. Paliwanag pa ng ahensya, pangatlong shipment na ito, nakumpiska rin nilang tig-1 baril mula sa una at ikalawang shipment. At noong May 10, 6 na araw makalipas ang pangatlong shipment, may lumutang na isang 21 taong gulang na residente ng Caloocan na kinilalang si Alfonso Martin Sanchez na binabawi na ang 2 kahong kanyang pinadala noong May 4. Isang 9mm pistol at isang lower receiver .45 pistol na walang bala ang nakumpiska na ipapadala sana ang isa sa Hong Kong at ang isa ay sa Vietnam. Ito kasi may mga ano pa siya, mapambalot. Akala nila hindi ma-detect. Ganun nga ka-high-tech yung mga x-ray natin. Saka ganun din kakagaling yung mga technician natin. Yung mga x-ray inspectors natin sa customs. Agad namang inaresto ang suspect dahil sa kawalan ng sapat na dokumento mula sa PNP. Di naman may tatanggi ayon sa customs na may concealment at masamang intensyon. Sinampahan na ng kaso ang suspect sa Pasay City Prosecutor's Office dahil sa paglabag sa RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act of 2016 at RA 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayon sa BOC, isa itong babala sa mga nais magpuslit ng mga illegal na bagay. Huwag po tayong mag-attempt na magpuslit ng mga illegal na bagay, mga baril, mga droga. Kasi definitely, talagang makikita ng ano natin yan, ng mga customs, lalo na sa x-ray. Nakikita sa image yan. So babala sa lahat, bata man o matanda, ang batas ay batas. So dapat pairalin. Patuloy namang iniimbestigahan ng otoridad kung sino ang mga mastermind sa likod ng ganitong modus. Willing naman ayon sa BOC na makipagtulungan ang naarestong suspect. Nakatakda rin ng hearing sa ika-22 ng Mayo. Para sa PTV News, Dayan Quirel.